Namangha ang King of Curses sa ipinakitang gilas nitong si Miguel sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi lamang yan, nakabalik na si Maki, si Yuji at maging si Choso sa laban para ipagpatuloy ang Jump Kaisen. Subalit sa pagtatapos ng chapter ay dinurog na naman ni Sukuna ang pag-asa na unti-unti na sana nilang nabubuo. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 255 Official Translation Scans or ang ating full chapter review. Bago ang lahat, inirelease na nga pala ni Gege ang initial page para sa Volume 26 na nagpapakita ng mga mata ni Gojo Satoru na nakamulat na. Dahil dito nagulantang na naman ang buong Jujutsu Kaisen fandom, especially ang mga Gojo fans, dahil pwedeng ito ay ang hint or ang foreshadowing na magbabalik na talaga ang Honored One. Marami din ang nagsabi na pwedeng ito ang naging reaksyon ni Gojo Satoru bago siya tamaan ng world cutting slash nitong si Sukuna, pero may mga nagsasabi din na ito ang nangyari matapos siyang hindi ipakita sa sumunod na mga scenes matapos maputol ang katawan niya na bigla siyang nagising kaya parang gulat na gulat ang kanyang muka. But what do you guys think? Kung gusto nyo pang gawa natin to ng mas in-depth na review, mas in-depth na analysis, mag-comment lamang kayo sa comment section below ng Gojo Welcome Back para malaman ko kung interesado ba kayo para makagawa ako ng video na tatalakay sa topic na to. Also, kung babalikan natin ang mga previous video, napakarami na nating ginawang mga theories na honestly hindi ko inaasahan na magiging mga tama pala dahil kung papansinin natin, unti-unti nang nagko-connect-connecta ang mga bagay na nabanggit natin sa previous theories na yon. Pero going back to the chapter at hand, ligtas na ligtas nga itong si Wiwi, na iligtas din nila itong si Kusakabe at kasama na ngayon nitong si Miguel Siraru. Nagkaroon ng konting flashback na isa-summarize na lang natin ang pinag-usapan. Hindi sana pumapayag itong si Miguel na labanan itong si Sukuna dahil kung ang halimaw nga daw na yon ay kayang talunin si Gojo Satoru at si Gojo Satoru ay hirap na hirap man lamang siyang ma-damage, ano pa ang magagawa niya laban kay Sukuna? In-explain naman dito nitong si Yuta na kung hindi nila matatalo itong si Sukuna sa puntong yon, hindi malabong makreate or makonduct nitong si Sukuna ang merging na magke-create ng isang napaka-enormous na cursed spirit na hindi lamang titigil sa paninira sa loob ng Japan at siguradong makakalampas across other countries maging ang country ni Miguel na ang Africa. But still, nagmatigas pa rin itong si Miguel habang sinasabing mas okay na yun kaysa lumaban siya kay Sukuna na talagang para bang sure ang kanyang kamatayan. Sinabi din dito ni Miguel na bakit hindi daw si Gojo mismo ang pumunta para humingi ng tulong sa kanya habang nagpapakumbaba at ibinababa ang kanyang ulo. Na para bang may natitirang galit pa talaga itong si Miguel kay Gojo dahil ikaw nga ba naman pagsasampalin itong si Gojo. Binigyan naman ni Yuta ng oras itong si Raru at itong si Miguel para makapag-usap ng masinsinan, wherein kinumbinse nitong si Raru na sa pamamagitan ng pagtulong nila sa Japan ay parang tinulungan na din nila si Geto Suguru. At sa paraang yon, parang matutulungan din nilang maging mapayapa ang kaluluwa ni Geto sa taas or sa heaven. Na sinagot naman itong si Miguel na surely wala siya doon at nasa impyerno siya. Pero sa pagtatapos din naman ng pag-uusap na ito, bumayag pa rin si Miguel na tulungan sila under 3 conditions. Ang unang kondisyon ay kailangan matalo muna si Gojo at si Yuta bago siya pumasok. Pangalawang kondisyon, kailangan ay hindi na kayang gumamit ni Sukuna ng kanyang domain expansion para nga naman hindi siya mapatay agad bago pa man lamang siya makalapit. At ang pangatlong kondisyon ay kailangan siyang samahan nitong si Raru. So going back to the present timeline, nandito na nga si Raru at itong si Miguel habang nakikipag-stare down kay Ryomen Sukuna. Dito'y masaya ang dalawa dahil alam nilang na-meet nitong si Sukuna ang lahat ng kondisyon na ibinigay nila. Hindi makagamit si Sukuna ng kanyang domain expansion, wasak na ang kanyang kaliwang kamay at ang kanyang kanang kamay naman na nasa lower part din ay hindi na magagamit sa pakikipaglaban. Hindi lamang yon, napakababa na daw ng output ngayon itong si Ryomen Sukuna at ang pinaka-importante sa lahat, damage na ang puso nito at hindi pa rin niya ito nahihil. Medyo natawa pa nga dito itong si Raru habang sinasabing para bang iniwan na daw nitong si Gojo, ni Yuta at ng iba pang mga tao sa Jujutsu Tech ang dessert na ito sa pinakamatamis na parte. Hindi naman nagtagal at nagsimula na agad ang laban. Sumugod si Sukuna kay Raru habang si Raru naman ay ginagamit ang kanyang curse technique na tinatawag niya na heart catch. Sa pamamagitan nito ay nakakapag-deploy siya ng isang napakalaking kamay, although illusionary ay tangible pa rin ito at kaya nitong humawak ng mga physical object na ginamit niya para i-grasp ang katawan nitong si Ryomen Sukuna at para islam ito sa nearby na building. Subalit hindi yun naging sapat at nakawala pa rin itong si Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng kanyang cleave at ng slashes dahil dito ay naputol ang naiproject na kamay nitong si Raru, pero hindi naman yun naging isang major inconvenience para kay Raru dahil kaya
kayang-kaya niyang i-restore ang kanyang hand na ito at ang napupunta lamang na damage sa kanyang katawan matapos itong masira ay ang 1 out of 10 na damage na para bang ang 10% lamang ng damage na na-intake ng kanyang pinroject na kamay. Habang pinapaulanan ng slashes nitong si Sukuna, si Raru at itong si Miguel naman ay napakadaling iniiwasan ang hindi mabilang na mga dismantles nitong si Sukuna habang para bang sumasayaw at nag-e-enjoy. Dito ay na-explain na kung ano ang tunay na curse technique nitong si Miguel. Ito ay ang tinatawag niya na Hakuna Lana. Sa pamamagitan ng curse technique na ito ni Miguel ay nakakapag-create ng beat ang kanyang katawan na nagde-debuff sa mga kalaban at nag-e-expel ng mga curses sa paligid niya habang nagbibigay naman sa kanya ng overwhelming physical buff. Nag-e-explain kung bakit napakadaling naiiwasan ni Miguel ang mga slashes nitong si Sukuna. Dito ay wala sanang pake si Sukuna sa curse technique nitong si Raru dahil hindi naman daw yon nakaka-excite, pero pagdating dito kay Miguel, nagsisimula na naman siyang ngumiti at mag-enjoy. Nagkaroon din ng flashback dito nang magsimula pa lamang ang ugnayan sa gitna ni Gojo, ni Yuta at nitong si Miguel. Nabanggit nitong si Gojo ang tungkol sa curse technique nitong si Miguel na ipinagtaka naman ni Miguel kung bakit niya nalaman dahil hindi naman niya ginamit sa laban nila, na sinagot naman ni Gojo na nalaman niya yun sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya na nagpapakita lamang ng kung gaano talaga ka-enhanced ang ibinibigay na intelligence at visionary prowess ng Six Eyes. Dito din ay nabanggit niya na hindi ang kanyang curse technique ang napakadelikado dito kay Miguel kung hindi ang kanyang physical capabilities. Nabanggit nitong si Gojo na hindi naman nakakatakot ng curse technique nitong si Miguel, subalit pagdating sa kanyang physical structure, sa kanyang muscle structure, napakakaiba nito kumpara sa mga Japanese. Karamihan sa mga Japanese ay ine-enhance at fino-fortify ang kanilang mga katawan gamit ang cursed energy. Subalit ang katawan daw nitong si Miguel ay napakalakas na kahit wala pang cursed energy dahil nga sa napaka-rare na build-up nito. Ngayon kung i-add-upan pa to at i-fortify ng cursed energy, mas magiging malakas pa ito. To the point na kung maglalaban nga sila nitong si Miguel ng hand-to-hand combat na suntukan lang at hindi gagamit ng kahit na anong cursed technique at cursed energy fortification lamang, may chance pang manalo sa kanya itong si Miguel within a short span of time. Going back to the present timeline na naman, nagulat na itong si Sukuna habang may kita natin na sinasalag at sinasabayan talaga siya ni Miguel sa isang hand-to-hand combat at naglo-launch ng isang napaka-vicious na uppercut sa kanyang lower abdomen. Hindi lamang yun, habang nagpapalitan sila ng suntok ay biglang may nag-appear na panibagong karakter sa likod na yun pala ay itong si Choso na nag-launch ng isang piercing blood kay Sukuna. Subalit nakita siya ni Sukuna at nag-retaliate sa kanya habang gumagamit din ng slashes. At ito na ang pinakaiintay ng karamihan, bumalik na naman ang ating main character na si Yuji para islam itong si Sukuna galing sa itaas. Dito ay nagbigay din ng parang explanation ng narrator na na-figure out na nila Yuji ang kahinaan ng world cutting slash nitong si Ryomen Sukuna. Nabanggit dito na para ma-launch ni Sukuna ang kanyang world cutting slash ay kailangan completely magawa niya ang hand seal na tinatawag na Enma 10. Subalit bakit hindi yun ginawa ni Sukuna nang gamitin niyang world cutting slash laban kay Gojo Satoru na pumatay dito? Nabanggit dito na sa pamamagitan ng binding vow ay nakapag-launch itong si Ryomen Sukuna ng isang hand signless na world cutting slash para mapatay si Gojo. Pangalawa sa mga kondisyon ay kailangang banggitin nitong si Ryomen Sukuna ang kanyang incantations na ang Skill of the Dragon, Recoil, Twin Meteors. At ang pangatlo naman ay lalabas lamang ang world cutting slash ni Sukuna sa trajectory kung saan nakatutok ang kanyang palad. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa gitna ni Sukuna at ni Yuji, hindi nagmamalay si Sukuna na naputol na pala ang isa pa niyang kamay sa kaliwa na nangangahulugan lamang na hindi niya na magagamit ang kanyang hand seal na Enma 10 dahil ang natitirang kamay niya na lamang ay ang mga nasa kanan. Hindi niya akalain na nakabalik na pala ang halimaw na walang cursed energy para putulin ang isa niya pang kaliwang kamay. Dito ay nagulat maging si Yuji, hindi lamang si Sukuna dahil hindi nila akalain na matapos saluhin at lamunin nitong si Maki ang isang overpowered na Black Flash mula sa King of Curses ay makaka-recover at makakabalik agad ito sa battlefield. Nang dahil dito tumaas ang kumpiyansa nitong si Yuji na meron talaga silang pag-asang manalo ngayon dahil hindi na magagamit ni Sukuna ang pinaka nakakatakot niyang technique na ang world cutting slash. Subalit within just a short span of time ay dinurog na naman itong si Sukuna ang pag-asa na yon matapos niyang gamitin ang kanyang pangalawang Black Flash na itinama naman niya kay Raru. May kita din natin dito na nagsuka na ng napakaraming dugo si Raru matapos niyang kainin ito at
biglang nagkaroon ng isang comparison wherein nabanggit na matapos makapag-create ng dalawang black flashes ni Gojo Satoru ay tumaas ang voltage niya at na-regain niya ang kanyang cursed energy output. Ngayon, ano kaya ang mareretain ni Ryomen Sukuna? And that is where the chapter ends. And luckily, wala na namang chapter break next week kaya patuloy pa rin ang magiging laban sa gitna ng mga napakalulupet na karakter na ito, including ang King of Curses himself. Tulad ng nabanggit kanina, kung gusto nyo pang magkaroon ng in-depth na review sa kung magbabalik nga ba si Gojo Satoru at kung ano ang pwedeng maging meaning ng ibinigay na initial page nitong si Gege Akutami sa volume 26, ilagay nyo lang sa comment section ang Gojo will come back. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow at i-like ang ating Facebook page by the same name, Updated Weeb, para hindi ka na mahuhuli sa kahit na anong mangyayari sa Jujutsu Kaisen na latest chapters. But then again, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.